Ako si Jade Buhoy, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita. MMDA handa sa 2 araw na transport strike. PAOK nagpaalala sa publiko sa lumalaganap na car loan scam. 3 Pilipinang nagtangkang magtrabaho abroad pinauwi sa bansa dahil sa trafficking. Pilipinas at Japan nagsagawa ng Coast Guard Operations Training. PNP naglabas ng listahan ng mga bawal na paputok para sa paparating na bagong taon. Filipino boxer Marlon Tapales haharap sa 122-pound supremacy. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita, alinsunod sa muling pagsasagawa ng transport strike ng grupong Piston ngayong araw at bukas, naghandog ng libreng sakay ang MMDA at ilang mga katuwang na LGUs at ahensya para sa mga lugar na maapektuhan ng tigil pasada. Ang detalye tunghayan sa ulat ni Princess Castro. Naghandog ng libreng sakay ang Metro Manila Development Authority o MMDA kasama ang ilang local government units at ilang mga ahensya ng gobyerno para sa mga commuters na maapektuhan ng tigil pasada ng grupong Piston na mag-uumpisa ngayong araw na tatagal hanggang bukas, 15 ng Disyembre. Nasa higit 600 mga rescue vehicle ang inihanda ng mga ahensya at LGUs para rumisponde sa mga maaapektuhan ng tigil pasada. Bagamat minimal impact lamang ang dulot nito, ayon kay MMDA Chairman Attorney Don Artes, sinisigurado pa rin nila na magiging maayos ang kapakanan ng mga commuters sa ganitong mga pagkakataon. Ilan sa mga lugar na pinaghandaan ng ahensya ay ang inasang tamaan muli ng matindi ay ang Caloocan, Malabon, Navotas, Valenzuela o Camanava at Parañaque. Kaugnay nito ay nagsagawa rin ng isang pagpupulong ang Traffic Discipline Office at Interagency Task Force sa MMDA Communications and Command Center alinsunod sa pagresponde sa araw ng strike. I think dumating na tayo doon sa point na hindi na kayang i-hostage ng mga transport group ang pamahalaan at ang publiko dahil nga natutugunan naman natin yung pangangailangan na or na-address natin yung epekto ng strike. Dagdag pang pahayag ni Artes, bagamat may strike, hindi aniya magsususpinde ng number coding scheme dahil ito ay magdudulot lamang ng matinding daloy ng trapiko. Samantala, ayon sa pahayag ng Piston kamakailan, ang pagsasagawa ng tigil pasada na ito ay bunsod ng kanilang mariing pagtutol sa Public Utility Vehicle Modernization Program. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Sa ibang sakuna naman, nakapagtala ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS ng 5,151 aftershocks kasunod na nakaraang magnitude 7.4 na lindol sa Hinatuan, Surigao del Sur. Naitala ang aftershocks na mula 1.7 hanggang 6.6. Patuloy naman pinag-iingat ang mga naninirahan sa epektadong lugar at pinapayuhang maging alerto sa anumang sakuna. BSK update, maaari pang iapila. Ito ang inihayag ng Commission on Elections o COMELEC ukol sa mga isinampang disqualification cases sa nakaraang BSKE. Maaari pa ring tutulan ng mga diskwalipikadong kandidato ang desisyong ito na inilabas lamang sa division level. Sa tala, nasa 87 na ang nadiskwalipika ng ahensya mula sa naganap na botohan nitong Oktubre. Inaasahang mareresolbuhan ng mga nakabimbing mga kaso hanggang sa unang bahagi ng taong 2024. Babala, talamak na naman ang parcel o love scams ngayong holiday season ayon sa Bureau of Customs o BOC kaya't nagpaalala ito sa publiko na maging alerto.
Pahayag ng BOC maging mapanuri sa mga natatanggap na tawag, text at email na nagsasaad na dapat magbayad ang biktima ng mga tax office bago nito matanggap ang nasabing parcel. Payo naman ng BOC, siguraduhin na accredited ang courier at kumpirmahin kung tunay o tama ba ang resibo at tracking number ng padala. Ngayong panahon ng mga pagtatanggap ng bonus at 13th month pay, pinag-iingat ang publiko sa lumalaganap na car loan scam. Ayon kay Presidential Anti-Organized Crime Commission Undersecretary Gilbert Cruz, ang modus ng scam na ito ay magpapanggap na ahente ng isang kumpanya ng sasakyan para sa car loan. Aniya matapos ang 3 o hanggang 6 na buwan ng paghuhulog, ay tatangayin na ito at ang hinuhulugang sasakyan. Paalala ni Cruz, huwag umanong maniwala agad sa mga text messages na nagpapautang sa napakababang interes. Inihayag ng Department of Tourism o DOT kamakailan na umaasa ang Pilipinas na maaakit nito ang mahigit 7 milyong dayuhang turista na darating sa 2024 matapos malampasan ang target arrivals nito para sa taong 2023. Ayon kay Tourism Chief Cristina Frasco, ang Pilipinas ay nagpapakita ng kahanga-hangang katatagan ngayong taon sa kabila ng pagiging kabilang sa mga huling bansa sa Timog Silangang Asya na nagbukas sa mga turista dahil sa pandemya. Sa pinakahuling tala ng tourist arrivals ngayong 2023, ayon sa DOT, 91.88% ay mga dayuhang turista, habang ang natitirang 8.12% ay mga overseas Filipinos. Sa lagay ng panahon, mananaig pa rin sa bansa ngayon ang simoy ng hanging amihan at epekto ng easterlies. Maulap na kalangitan na may mahinang pag-ulan ang masasaksihan ng mga taga Cagayan Valley, Aurora, Quezon, Northern Camarines, Southern Camarines at Catanduanes. Bahagyang maulap na papawirin na may pulupulong mahinang pag-ulan naman sa Metro Manila at natitirang bahagi ng Luzon. At posibleng flash flood sa kapuluan ng Visayas at Mindanao. Susunod sa News Force. PBBM isinusulong ang pagpapaunlad ng industriya sa agri-fishery. DENR-NCR nagsagawa ng inspeksyon sa kuweba ng Quezon City. Tatlong Pilipinang nagtakang magtrabaho abroad, pinauwi sa bansa dahil sa trafficking. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Hinikayat ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang mga nabibilang sa sektor ng agri-fishery na isulong ang mga programang naglalayon patatagin ang ugnayan sa mga namumuhunan rito. Tunghayan ng balita para sa buong detalye. Buo ang suporta ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa kauna-unahang National Cluster Summit ng Department of Agriculture o DA Farm and Fisheries Clustering and Consolidation Program para isulong ang paggamit ng estratehiya upang mas tumatag ang ugnayan sa mga namumuhunan sa sektor ng agri-fishery. Pahayag ni Marcos, inaanyayahan niya ang lahat na makibahagi sa hangaring palawakin at panatilihin ang produktibo at masaganang sektor ng agrikultura sa pamamagitan ng paghubog sa mga kaalaman at kakayahan, pati na rin ang pagpapaangat sa ekonomiya ng pagsasaka. Ayon pa sa direktor ng programang si Shandy Hubilla, ang tagumpay ng gawa nito ay makikita lamang kung maipagpapatuloy ang kanilang nasimulan na siyang magbubukas sa mas maraming namumuhunan sa pagkukunan ng pondo para sa domestic at export markets, teknolohiya, pasilidad at mas malaking kita ng mga magsasaka at mangingisda. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network.
Upang mas mapaghandaan ang banta ng paparating na El Nino, pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang inaugurasyon ng isang irrigation project sa Nueva Ecija. Francis Riodique para sa balita. Binasiniyaan na nitong kamakailan lang sa pangunguna ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang Balbalungao Small Reservoir Irrigation Project o BSRIP sa Nueva Ecija. Ayon kay Pangulong Marcos, ang dam na ito ay makakapagbigay ng irigasyon sa mahigit 1,000 hektaryang karatig nito. Aniya tinatayang 560 mga magsasaka ang makikinabang sa proyektong ito. Kaugnay nito, nakapag-turnover na rin ang administrasyon ng mahigit 700 milyong halaga ng mga excavator sa National Irrigation Administration. Inatasan ng Pangulo ang ahensya na tiyakin na magamit ang buong potensyal ng mga nasabing kagamitan upang makatulong sa sektor ng agrikultura. Dagdag pa ng Pangulo, ang paghahanda para sa banta ng El Nino ay whole nation approach. Kaya naman panawagan niya ay magkaisa ang publiko sa nakakabahalang suliranin na ito. Francis Riodique, nag-uula para sa One Media Network. Samantala, matapos yanigin ng lindol ang Davao City noong 2 ng Disyembre na siyang nagresulta sa pansamantalang pagsasara ng Walton Bridge, ay inihayag ng DPWH na ligtas na muli itong gamitin. Yan ang ating kumpirmahin mula kay Daniza Lopez. Sinaganap na magnitude 7.4 na lindol noong 2 ng Disyembre sa baybayin ng Surigao del Sur, Davao City ay matatanda ang pansamantalang isinara ang Bolton Bridge matapos suriin ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang pinsala rito. Ngunit kamakailan lang ay kinumpirma ni DPWH Region 11 spokesperson Dean Ortiz na ligtas na muli itong gamitin at daanan. Ayon kay Ortiz, wala dapat ikabahala ang publiko dahil ang pinsala sa tulay ay nangyari lamang sa expansion joints nito. Bahagi pa niya, dadaan sa retrofitting sa susunod na taon ang mga tulay para masiguro ang kalidad at seguridad nito para sa publiko. Bukas na muli at maaaring ng daanan ng mga sasakyan ang Bolton Bridge sa Davao City. Daniza Lopez, nag-uulat para sa One Media Network. At dahil naging mabisa ang Tara-Basa Tutoring Program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, ay plano nitong palawakin pa ang programa sa ilang mga lalawigan. Yan ang balitang ating tunghayan, muli mula kay Daniza Lopez. Matapos isagawa ng Department of Education o DepEd ang Comprehensive Rapid Literacy Assessment at Quick English Reading Assessment na siyang mayroong pambihirang resulta, ay inihayag ni Department of Social Welfare and Development o DSWD Assistant Secretary for Legislative Affairs Irene Dumlao na palalawakin pa nito ang Tara-Basa Tutoring Program ng Kagawaran. Ito'y matapos makitaan epektibo at mabisa ang nasabing programa na siyang may layuning palakasin ang kakayahan ng mga mamamayan na makabasa. Ayon kay Dumlao, isasagawa na rin ang tutoring program sa ilang mga lalawigan sa labas ng Metro Manila. Sa programa ay isinasagawa ang pagbabasa at nanay-tatay sessions kung saan ang mga voluntaryong estudyante na mula sa mahirap na pamilya ay nakakatanggap din ng tulong pinansyal sa pagtututor. Daniza Lopez, nag-uulat para sa One Media Network. Sa ibang balita naman, upang mapanatili ang kaayusan at seguridad ng Apugan Cave sa Quezon City, nagsagawa ng inspeksyon kamakailan ang DENR-NCR para rito. Tunghayan ang ulat ni Princess Castro. Upang higit na makilala at mapalago ang bagong tagpong kuweba sa Quezon City, nagsagawa ng isang site visit ang Department of Environment and Natural Resources o DENR-NCR at ang lokal na pamahalaan ng lungsod kamakailan. Ang kuweba ay ang Apugan Cave na matatagpuan sa loob ng Lamesa Watershed kung saan sinuri ito ng ahensya at ng QC upang makabuo ng isang comprehensive communication plan. Hindi lingid sa kaalaman ng lahat, ang Apugan Cave ay isang Class 2 cave at nag-iisang kuweba sa loob ng Metro Manila. Kaya ganun na lamang ang pagbibigay ng importansya ng mga kawani
upang maprotektahan ang likas na yamang ito sa syudad. Kabilang sa mga bumisita sa kuweba ay sina Councilor Vito Soto Generoso at mga kawani ng lungsod mula sa Climate Change and Environmental Sustainability Department, Tourism Department, Parks Development and Administration Department, Disaster and Risk Reduction Management Office at ang Public Affairs and Information Services Department. Samantala, hindi pa bukas sa publiko ang kuwebang ito, ngunit para sa mga interesadong partido na nais bumisita ay maaaring makipag-ugnayan sa DENR-NCR para makapag-schedule ng guided tour. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA, hinarang ng Bureau of Immigration o BI ang 3 Pilipinang nagtangkang magtrabaho abroad dahil sila'y napag-alamang biktima ng illegal recruitment na siyang modus para sa mga trabahong sangkot sa human trafficking. Ayon kay BI Commissioner Norman Tansinco, ang mga hindi pinakilalang biktima ay nagtangkang tumungo sa Singapore sa pagkukumbling sila'y mga magkakatrabahong nagbabalak na magbakasyon rito ng 3 araw. Sa kasalukuyan, ang mga biktima ay nasa kustodiya ng Interagency Council Against Trafficking para sa bukod pang investigasyon. Samantala, naghain na sila ng abiso ukol sa pagsugpo ng human trafficking sa mga Pilipinong nagnanais magtrabaho abroad. Mula ika-20 ng Nobyembre hanggang unang araw ng Disyembre, ang Philippine Coast Guard o PCG Fleet at Japan Coast Guard Mobile Cooperation Team o JCG-MCT ay nagsagawa ng pagsasanay ukol sa iba't ibang operasyon ng Coast Guard. Ayon sa Coast Guard Fleet, mas pinaigting ng nasabing kaganapan ang pagtutulungan ng PCG at JCG sa pagtataguyod sa pamantayan ng kaligtasan sa dagat. Susunod sa News Force. BI hinarang sa NAIA ang 2 dayuhang sangkot sa pang-aabuso ng menor de edad. PNP naglabas ng listahan ng mga bawal na paputok para sa paparating na bagong taon. Banggaan ng mga foreign vessels sa Ilocos Sur, tinutukan ng PCG. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Bilang bahagi ng pagpapaigting ng seguridad sa mga paliparan sa bansa, hinarang ng Bureau of Immigration ang mga dayuhang sangkot sa pang-aabuso ng menor de edad sa Estados Unidos. Narito ang buong detalye. Hinarang ng Bureau of Immigration o BI ang 2 dayuhang Amerikano sa pagpasok sa bansa dahil napag-alamang may mga kaso silang nasasangkot sa pang-aabuso ng mga menor de edad sa kanilang bansang Estados Unidos. Ayon kay BI Commissioner Norman Tansinco, ang 2 dayuhan ay magkahiwalay na inaresto mula noong sila'y lumapag sa NAIA o Ninoy Aquino International Airport noong kamakailan lang. Ang mga inaresto ay kinilala bilang sina Keith Michael Lasek at Maler de Leon Guerrero. Ayon sa record, si Guerrero ay isang registered sex offender sa Estados Unidos dahil sa pangahalay ng minor de edad. Samantalang si Lasek ay nakasuhan ukol sa pagpapakalat ng kanyang masiselang larawan at sangkot sa pangmomolestya ng minor de edad kapalit ng pera. Dahil rito, inagapan ng BI ang muntikang pamamalagi ng mga ito sa Pilipinas sa pamamagitan ng pagpapabalik sa mga ito sa bansang Estados Unidos. Bukod pa riyan, sila'y nahatulan ng habang buhay na hindi pagpapahintulot na mamalagi sa Pilipinas. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. 17 araw na lamang ay sasapit na ang bagong taon. Kaugnay nito, nagpaalala ang Philippine National Police nang huwag gumamit ng mga iligal na paputok. Francis Riudique para sa balita.
Nobyembre pa lamang ay naglipana na sa merkado ang iba't ibang klase ng paputok. Kaya naman para sa ligtas na pagdiriwang ng bagong taon, nagpaalala ang Philippine National Police o PNP sa mga ilegal na paputok. Kaya naman naglabas ang ahensya ng mga updated na listahan ng mga ipinagbabawal na paputok na maaaring makita sa mga pamilihan. Ang mga nakalistang ito ay itinuturing na primary explosive na delikado dahil ito'y sensitibo kapag na-expose sa friction na malaki ang tsansa ng bigla ang pagsabog ng mga ito. Kasabay din ito ay ang pagpapaalala ng mga legal o mga pwedeng gamiting paputok at pailaw ng publiko. Noon pa man ay hindi na nirerekomenda ng Department of Health ang paggamit ng paputok. Sa halip ay gumamit na lamang ng mga ligtas na paingay. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Rumisponde ang Philippine Coast Guard o PCG kamakailan sa isang marine incident na kinasangkutan ng Taiwanese fishing vessel na Shengfeng No. 12 na bumangga sa isang hinihinalang bulk carrier na nagdala ng bandila ng Bangladesh sa paligid ng 77 nautical miles mula Candon, Ilocos Sur. Ang nasabing Bangladeshi flag bulk carrier ay umalis ng Changshu, China, patungo sa Muara Berau, Indonesia nang mangyari ang insidente. Nakipag-ugnayan ng PCG at Taiwan Coast Guard sa may-ari ng Shengfeng No. 12 upang irekomenda ang paglayag sa pinakamalapit na daungan sa hilagang bahagi ng Pilipinas upang suriin ang kondisyon ng barko at matiyak ang kaligtasan ng 5 Indonesian at 2 Taiwanese crew nito. Balitang larong pampalakasan, nakatakdang harapin ni WB8 at IBF Superweight Bantamweight World Champion Marlon Tepales at WBO at WBC title holder Naoya Inoue para sa titulong 122-pound supremacy. Ang kompetisyon ay gaganapin sa Japan sa ika-26 ng Disyembre taong kasalukuyan. Sa laban na ito ay inaasahan ang pagkamit niya ng makasaysayang titulo na kauna-unahang Filipino boxer na magiging undisputed world champion kung siya ay mananalo. Samahan kami sa countdown ng pinakaaabangang pagdiriwang. 11 araw na lang, Pasko na. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita. MMDA handa sa 2 araw na transport strike. PAOK nagpaalala sa publiko sa lumalaganap na car loan scam. 3 Pilipinang nagtangkang magtrabaho abroad pinauwi sa bansa dahil sa trafficking. Pilipinas at Japan nagsagawa ng Coast Guard Operations Training. PNP naglabas ng listahan ng mga bawal na paputok para sa paparating na bagong taon. Filipino boxer Marlon Tepales haharap sa 122-pound supremacy. Patas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at update sa aming Facebook page, facebook.com/One Media Network. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force.